solve the following. For letter A, what is 25% of 60? Actually, yung formula talaga na ginagamit para lang ma-solve ang klase ng problems na ito are yung P, yung triangular, P, R, B. So, kung P or percentage, ang formula ay ipag-times lang or multiply lang ang R or rate at base. Pero kung base naman ang hinahanap, ang formula niyan ay yung percentage over rate. Pero pag R naman ang hinahanap, yung formula niyan ay P over base. Ngayon, tingnan natin ito kailangan. Kung gusto nyo ma-solve ang problema agad, may isang simple tricks. Na gagamitin. Okay, for letter A, what is 25% of 60? Simple lang. Yung what, hindi man natin alam kung ano talaga kasi what nga, i-discover natin yan. Ganyan lang. Pwede box, or pwede din W. Kasi ibig sabihin ng W, variable yan, pwede X, pwede Y. Ibig sabihin ng W, wala kang alam. Okay? Hindi natin alam, kaya i-discover natin later kung ano yung corresponding value ng W. Okay? Itong is ay equal sign. At ito naman, ang 25%, i-convert na agad yan sa decimal number. Huwag na huwag i-simplify nang hindi yan nakakonvert ng decimal number. Siyempre, pag 25% expected na ang decimal niya or ang dot niya is dito. Then move to the left twice. 1, 2. Kaya magiging 0.25 na yan. Do not copy anymore the symbol. Kasi converted naman sa decimal number. Now, of means times. Mag-close and open parenthesis lang ako para hindi ma-misinterpret. Kasi pag X ang ilagay ko dyan, baka ma-misinterpret na variable. Kasi dito sa W, pwede mang X din ang ilagay. Kaya if algebraic, yung process, dapat close and open parenthesis, or di din pwede ang dot. Kasi ma-misinterpret man siya, lalo na kapag ang may given ay may decimal point. So, ang pinaka-safe na gamitin is close and open parenthesis. Tapos, ilagay sa loob ang 60. Okay? Copy itong W na variable. Then, i-multiply yan si 0.25 and 60. Okay, magmano-mano tayo. 0.25 times 60. Okay. 0. 6 times 5, 30. 6 times 2, 12. Plus 5. 15. Okay. Count tayo. From the right, 1, 2. Okay, 1, 2. Okay, meaning, the answer is 15. Kung i-change natin ito, yung ito si what, lagyan natin ng 15. So, basahin natin. 15 is 25% of 60. Tama ba? Diba? Si 15 ay 25% ng 60 or 1/4 siya ng 60. Dito naman tayo sa letter D. 18 is what percent of 90? Okay, susulat ko. 18 is. Gagamit naman ako ng X.
Kasi hindi ko alam yan. Pwede W, pwede X, pwede A, pwede B. Any letters from A to Z. Kasi mga variables man yan. Representation lang siya ba? Representation na meron siyang variable, meron siyang corresponding number later. Pag-isolve natin. What percent of then 90? Okay. Copy again. 18 equals. Hindi mo natin alam ito. 90 times X. Di syempre, kung 90 times X, 90X. Ngayon, alin sa kanila ang may variable? Di syempre, 90 ang may variable. Meaning, divided by itself. Sa right, ganun din ang gawin sa left. Mag-over 90 din. Kasi, once makancel yan, 90 divided by 90, cancel yan, syempre, ang matitira ay X. Kaya kung ano man ang resulta ng 18 divided by 90, yun ang value ng X. Sige, divide natin to. 18 divided by 90. Di syempre, si 18 hindi pwedeng ma-divide by 90. Put 0. So, para medyo lumaki yung 18 sa 90, so let's put here 0.0 and then copy the dot. I-align yung dot o align. Then, when we figure it out, ang 180 ay magiging larger pa than 90. So, 180 is now divisible by 90. So, we have 2 times 90, that's 180. Okay. 0 na yan. 0. So, initially, ang answer ay 0.2. Pero hindi po yan ang sagot kasi ang hinihingi man ay percent. Ibig sabihin, once it is in a form of a decimal number, you convert that first in percent. Okay, convert that into percent by moving twice to the right. Okay, i-move natin yung decimal. I-move yung dot or decimal point to the right twice. Okay, 1, 2. Okay? So, magiging ano na yan? 20. Tapos, lagyan na sa percent. 20%. Okay, do not forget to write percent kasi percent man yung hiningi, oh. Percent man. So, meaning, kung palitan natin itong what percent to 20%, so, ibig sabihin, basahin natin, 18 is 20% of 90. Okay? Tama, di ba? 18 is 20% of 90. Okay. Okay, we have letter C. 75 is 50% of what number? Okay, copy the 75 is equal sign. And then 50%, of course, convert na yan sa decimal number. So move from the right to 1, 2, and make it as 0.50. Okay? 0.50. And then off, close and open parenthesis, then X. Then copy, 75 equals 0.50 times X. Di syempre, 0.50X. Alin sa kanilang dalawa ang merong variable na X? Over 0.50 divided by 0.50. Okay, para makancel yan, and later on, kung ano man ang quotient nila, sa 75 divided by 0.50, yun ang corresponding value ng X.
Kaya, i-solve na natin manually. 75 divided by 0.50. Following the rules sa decimal number, especially kung ang divisor is decimal number, gawin mo ng whole number yan. Alisin mo na ang decimal point. So, ibig sabihin, para mawala yan, move twice. 1, 2. Then, dito din, move din. Yung, nandito man ang decimal. So, twice din. 1, 2. Okay? So, kopyahin ko ulit para hindi tayo makonfuse. Magiging 50 na siya. I-divide niya ang 7,500. Okay, i-delete ko muna itong nasa ibaba para hindi tayo makonfuse. And then, 75, divisible na siya by 50. So, that's 1. Okay, nag-manual tayo para madali natin solve. Okay. 250 divided by 50, that's 5. Okay, minus, and then bring down 0. 0 divided by 50, that's 0. And then 0, then 0. Puro na yung 0. Meaning, 150 pala yung value ng x. Okay, 150. Yung value ng x. Okay. I-replace ko yung 150 kay x. Yan, di ba? X yan. Gagawin ko yung 150. So, ibig sabihin, 75 is 50% of 150. Tama ba? Translate ko 75 ay kalahati ng 150. O, di ba? Ganun lang yung tricks para madaling ma-solve ang problem ng percentage, rate, at base. Sana may naintindihan kayo sa mga steps o sa tricks na ginawa ko. Thank you so much. Thank you.